Yang mga nang-aapi kay VP Sara Duterte, yan nga ang sabi ni Pangulong Rodrigo Duterte, nga inaapi po si VP Sara Duterte. Tandaan po natin, mabilis lang po ang karma. Tandaan po natin yan, ha. Ang gaba, dili magsaba. Kaya ngayon pagkatapos ng 2025 election, marami na po ang tatamaan ng karma dyan. Isa na po sa aking palagay. Sa akin po to, ha. Si Abante, tatamaan yan. Hindi yan mananalo. Pangalawa, si Chua, tatamaan din yan. Hindi yan mananalo. Pangatlo, si Dan Fernandez, tatamaan din ng karma yan. Hindi yan mananalo. Pangapat, si Franz Castro, tatamaan din yan. Hindi yan mananalo. Kung si Tamba, may kalaban lang, hindi rin yan mananalo. Kaso, dinisqualified ng kumilik yung kalaban ni Tamba. Kaya, alam na, panalo na siya. Wala siyang kalaban eh. Kaya kung may kalaban lang yan si Tamba, hindi yan mananalo. Yan po ang sinasabi natin ng mga karma. Mayroon pang iba dyan na tatamaan po talaga na karma na hindi mananalo. Yung isang kasamahan ni Castro na babae na tamakbo rin na pagka-senador, hindi rin yan mananalo. Yan yung sila yung nasa dati sa mga investigation sa nila. Nagtakbo ng senador, si Castro at isang babae. Hindi ko na alam ang pangalan o nakalimutan ko. Tatamaan po yan ng karma, mga idol. Hindi po yan sila mananalo. Kaya yung ngaw na ngaw dyan, kay VP Sara Duterte, kasi alam nila na hindi sila mananalo. Lalo na po yan si Kung Chua. Malamang yan. Mahina yan sa mahina na yan ngayon sa mga Maynila. Kasi yung line-up ni Isko, napakalakas po. Kaya kayang-kaya silang talunin. At saka yan si Abante, hindi yan mananalo. At saka si Dan Fernandez naman po, napakalakas po yung kalaban niya. Hindi rin po yan mananalo. Kaya yan po ang mga tatamaan po ngayon ng karma pagkatapos ng eleksyon. Mayroon pang iba dyan na hindi po natin kilala na tatamaan po yan sila sigurado. Tatamaan po yan sila. Yan po ang sinasabi natin na mabilis po ang karma. Ang gaba, di dyan magsaba. Kasi, si VP Sara, maginoong tao yan eh. Matulungin na tao yan, napakabait na tao. Pinuprotektahan ng Panginoon yan. Hindi po papayag ang Panginoon na isang taong nagmamahal sa Kanya at nagtitiwala sa Kanya ay maapi lamang sa mga taong may pansariling interes. Protektado po sa taas si VP Sara Duterte ng ating Panginoon. Kaya ang inaapi, pagdating sa dulo, yan po ang magwawagi. Yan po mga idol, tandaan nyo po yung sinasabi ko. Yung mga pangalan na binabanggit ko. Pagkatapos po ng 2025 election sa May, pag lumabas ang resulta, tandaan niyo yung pangalan na sinabi ko sa inyo. Laglag po yan mga idol. Tatamaan po talaga sa gaba yan. Tatamaan yan mga idol. Grabe pagdidiin nila kay VP Sara Duterte. Yan si Pimentel. Hindi rin yan mananalo. Mga idol, hindi yan mananalo. Kaya agresibo siya ngayon dahil siyempre pag naumpisa ng impeachment sa John, makakasali yan siya mga ilang araw lang dahil maalis naman yan siya sa pwesto dahil may papalit na po sa kanila. Isa rin yan, mawawala mga idol, kaya masyadong ngayon sila. Yan mga idol, si Franz Castro, wala. Kaya marami po ang mawawala po mga idol sa pwesto pagkatapos po ng eleksyon. Marami na po ang tatamaan ng gaba mga idol. Kasi ang Panginoon, kung saan po ang mabuting tao, doon po yan. Hindi po yan na kinukonsinti yung mga ginagawa ng iba na nakikita naman na hindi po tama dahil may pansariling interest lang. Makikita po natin yan dahil ang taong bayan po ang magdesisyon. Mali man ako, pero yan po ang forecast ko, nasa isip ko mga idol, na nakikita ko mga idol. Yung mga tao po, ayaw na sa kanila. Mayroon naman papabor sa kanila, sigurado mayroon yan, hindi mawawala po yan eh. Pero yung majority, hindi po papabor sa kanila yan. Kaya pagdating ng katapusan o pagkatapos ng eleksyon, tanggal po sa pwesto mga yan. Swerte na lang nila kung mananalo pa sila. Kung mananalo sila, nasa mga lang mga idol, 30% mananalo sila.
30% lang yan. Swerte si Tamba, walang kalaban. Kung nagkaroon siya ng kalaban, laglag din yan. Kaso yung mga kalaban niya, disqualified ng Comelec, wala siyang kalaban. Kaya tuwang-tuwa siya. Hindi siya mangampanya pa rin, wala na kalaban Wala na siya, kahit hindi siya mangampanya, panalo na siya. Dahil wala siyang kalaban. Pangulong Rodrigo Duterte, mananalo yan. Sigurado yan. Sigurado yan mga idol. At saka yung Team Suka na masyado nilang minamaliit, pagkatapos ng desisyon ng taong bayan, baka yung Suka, yan ang gagawa sa inyo ng mga paksiw. Magiging paksim kayo pag tinamaan kayo ng Suka. Oo, ganun yan. Masyado nating minamaliit. Palibhasa, walang pera yung line-up nila. Kaya hindi sila gaano nagkasama-sama palagi pagka nag-ano sila ng kampanya dahil kulang sa budget. Sinabi na po yan ni Tatay Diggs na kapo sila sa pera. Hindi kagaya sa kalaban na talagang baha ang pera, pagkaraming pera, kahit anong oras may pera yan sila. Pero yung mga underdog ngayon, ilang, hayaan nyo lang. Dahil nasa taong bayan po ang desisyon. Alam na po ng taong bayan kung sino po ang karapat-dapat. Kaya abang-abangan po natin mga idol, sino-sino pa ang tatamaan ng karma o gaba pagkatapos ng eleksyon. Kaya sana magiging matalino po tayo mga idol. Kung may bibigay na siyempre biyaya, tanggap yan, biyaya yan Pero huwag sabihin na porkit nabigyan ka ng biyaya na galing din naman sa taong bayan yan, ay gawin mo ng utang na loob sa kanila. Sila ang may utang na loob sa ating mga Pilipino. Hindi po tayo sa kanila nagkaroon ng utang na loob. Yan po ang pagkatandaan natin. Dahil hindi po yan sila maluklok sa pwisto, kundi dahil po sa atin. Kaya sila po ang may utang na loob sa atin. Kung wala tayo na nagluluklok sa kanila, hindi sila malalagay sa pwesto. Kaya pag binigyan ka ng biyaya, tanggapin nyo dahil malaking bagay na rin yan para sa pamilya natin. Pero wag nyo naman ipagpalit yung panindigan nyo na kung sino yung gusto nyo, yun talaga ang pipiliin nyo. Kung pumili kayo sa kabila, yun ang gusto nyo, dahil sa kabila ang nagustuhan mo, piliin mo sila. Pero kung dito ka sa Team Suka, tapos naabutan ka ng biyaya at lumipat ka doon dahil naabutan ka ng biyaya, wala, binibinta mo na yung panindigan mo. Diba? Binibinta mo dahil hindi mo naman sila gusto nang dahil binigyan ka ng biyaya, doon ka nalipat sa kanila. Yan po ang pinakamaling desisyon. Dahil yung binibigay sa iyo, may contribution ka din diyan. Dahil nagbabayad ka po ng tax. Yan po. Galing din po sa taong bayan yung pinamimigay nila. Wala pang sino pong politiko dyan na mamimigay ng sarili nilang pera. Wala po. Dahil yung iba dyan may nagbibigay ng mga donasyon. Mayroon po, hindi po mawawala yan. Lalo-lalo na kapag malakas ka na maraming mag-aabot yan sa'yo. Pero yung Team Suka na inaano-ano lang nila na ganito, ganyan, nag-deliver lang ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Tingnan natin, ang suka, ayan po ang nagluluto ng paksiw. Inununan. Tandaan, kung sino na ang mawawala sa pwesto pagkatapos ng May 12. Makikita natin yan mga idol. Yung ngaw-ngaw dyan na makikita natin palagi, hindi na po natin makikita, mananahimik na yan, sigurado. Lalong-lalo na dyan, banda sa Maynila. Ay, yari na. Yung mga pangalan mga idol, tandaan nyo pagkatapos ng tatamaan nyo sila ng karma. Hindi papayag yung Panginoon na ganun-ganun na lang. Mamumutawi yung mga ganyan. May mga pansarili gitiris. Ang taong bayan ang magdesisyon dahil ang taong bayan ay
gabayan yan ng Panginoon kung sino talaga ang dapat ilang piliin. Kung pagdating sa kagustuhan nila, talagang masusunod yan. Kung gusto nilang kabila, kabila lista niya. Yan ang gusto niya eh. Yan ang nasa isip niya eh. Pero kung ikaw ay sa team suka ka talaga, tapos sa bigyan ka, bago ang isip mo, wala na yan sa sarili mo. Parang minamaliit mo yung sarili mo na kayang-kaya ka pala abutan ng biyaya. Pwede nang mabago ang panindigan mo. So ilang mga idol, hintayin po natin yung gaba o yung karma mga idol. Dahil si BP Sara po mga idol, naniniwala po ako. Napakabait na tao. Napakabait na tao po. Makadiyos, Maginoo yan mga idol. Kahit anong atake sa kanya, bihira mo lang siya makikita o maririnig na nagsasalita mga idol. Bihira lang. Di kagaya ng ibang mga kalaban dyan, makakarinig lang ng mga sa mga ganyan-ganyan, salita kagad, makikita mo na kagad sa kamera, di ba? Lalabas sa kagad sila, magsasalita na. Pero si BP Sara, kahit anong atake nila, nakikita mo ba na nagre-react kagad? Hindi, nanahimik na po. Yan po ang tunay na leader, hindi basta-basta nagre-react para iwas gulo, di ba? Pero sila, kunting ano lang, harap na kagad sa kamera. Daldal lang dadal kagad. Marami tayong makikita dyan mga idol, marami tayong nakikita sa mga ganyang tao na nangaapi kay BP Sara Duterte. Si Pangulong Rodrigo Duterte nagsabi niya na inaapi si BP Sara Duterte o si BP Sara inaapi ng mga kalaban niya. Si Pangulong Rodrigo Duterte mismo ang nagsabi niyan doon sa Davao. 'Di ba? Nung mag-New Year ba 'yon? Siya mismo nagsabi niyan. At totoo naman po talaga. Dahil talagang ginigit-git o talagang pinipit-pit talaga siya. Pinipit-pit po. Kaya so yun lang mga idol. Hintayin po natin ang resulta pagkatapos ng May 12 at malaman po natin kung sino po yung mga tatamaan ng gaba o karba mga idol. Dahil si BP Sara mga idol, protektado po yan ng taas. Ganoon. Naniwala po ako dyan mga idol. I believe po ako. Dahil naniniwala po talaga ako na napakabuting tao po si BP Sara Duterte. Makatao, makahirap, makabayan, makamahirap. Lahat ng taga nasa laylayan, hindi po na niya mga idol iniisnab. Talaga ini-entertain na niyan kapag lumalapit sa kanya. Kahit nga tumatakbo ang sasakyan na sinasakyan niya, pag may nakita sa tabing kalsada na kumakaway sa kanya at sumisigaw, BP Sara, hihinto ang sasakyan, bababa at lalapitan yung mga tao at kakamayan. Kukumustahin. Saan ka makakita ang opisyal na ganyan, di ba? Nasa biyahe, nasa gitna ng kalsada, hihintuan yung mga tao na tumatawag sa pangalan niya. Kay BP Sara lang po natin makikita yan mga idol. Kay BP Sara lang po, wala po tayo. Kaya huwag po natin sayangin yung mga taong manunungkulan sa atin na ganyan ang pag-uugali. Na hindi umiiwas sa mga mahihirap, di ba? Lalapitan ka kapag tinawag mo ang pangalan niya. May isang babae pa. BP Sara pa picture. Kahit malayo, pumunta. Tuwang-tuwa yung babae, di ba? Pinuntahan niya. Yung matanda na nakapatong sa upuan. Kakaway-kaway kay BP Sara. Kahit punong-puno ng tao, pinuntahan ni BP Sara Duterte. Nilapitan yung matanda doon sa Cebu. Di ba? Diyan mo makikita mga idol kung gaano niya kamahal ang Pilipino o ang taong bayan. Lalong-lalo na po nasa laylayan o mga mahihirap na kalagayan. Mahal ni BP Sara Duterte po yan. Yan po ang hindi nakikita sa kanilang makalaban. Kahit sa mainstream media, hindi po nila pinapakita yung mga gawain ni BP Sara Duterte na napakaganda. Hindi mo yan makikita sa balita nila na si BP Sara, malayo ang matanda, lalapitan, hihintuan yung mga tumatawag sa kanya kahit nasa biyahe. Wala, hindi mo yan makita. Sa mga vlogger mo lang yan makikita mga idol. Wala na po ngayong yung walang kinikilingan, walang pinuprotektahan, serbisyong totoo lamang, wala na po yan. Sa totoo lang. Wala po. Pero kung
pangdidiin kay VP Sara Duterte ng mga balita, mabilis pa sa alas 5 ang mga yan. Mabilis pa. Kaya pinutakti sila ng mga vlogger noon, grabe na po. Yung mga inanong nila dati, grabe. Pinutakti sila noon. Kaya hindi sila nakapurma. Nung sa EDSA, sa may Ride, sa may Robinson, hindi nakapurma yung sasakyan nila doon, hihinto doon. Hindi sila nakababa dahil hinarang sila ng mga vlogger, di ba? Isigawan silang bias. Halata naman kasi sa mga title pa lang noon ng mga nila, video nila, grabe na, patama na kagad. Kaya yung mga tao na mga matatanda, may edad na sa TV lang nanonood, talagang mapapaniwala nila. Dahil sila lang napapanood dahil maraming mga matatanda na hindi marunong mag-cellphone. Sa TV lang po nanonood. Kaya iba, napapaniwala po talaga nila na si VP Sara Duterte ay corrupt. Totoo po yan mga idol. Kahit ako, pinapakaramdaman ko yan noon Pagka kadidiin ng mga Duterte, ulit-ulit nilang i-post yan. Ulit-ulit po. Sa title pa lang nila sa caption nila, mababasa mo na doon Minsan lang nilalagyan ng question mark Kaya tao na nakaintindi sa question mark, makapaniwala na yun talaga. So yun mga idol. Maraming salamat po sa panonood yung mga idol at magandang araw sa inyo. Ingat po kayo mga idol kung saan mo pa kayo naroroon. God bless po sa inyo.